tayo mismo. Hindi po death penalty, hindi federalismo, hindi din po anti-political dynasty, at lalo pong hindi komunismo. Tayo mismong mga soberanong mga mamamayang Pilipino bilang jurors sa jury justice system, the epitome of democracy, kambal po ng demokrasya, ang pundasyon, ang esensya at ang puso ng demokrasya ang siyang tutuldok sa daluyong ng korupsyon sa ating bayang magiliw, na ang may kagagawan ay ito po mga abusado, mga land grabber, mga traidor, at mga kawatang kuno ay politician na iniluklok sa buong pamahalaan. Ito pong Kumulik-kotong nagluluklok sa mga, hindi naman boto po natin na nagluluklok sa kanila eh. Imposible po yun. Ngayon, ang tanong, kahindik-hindik na tanong, na nagmamakaawa para itanong natin sa ating sarili, bakit at paano? Bakit tayo mismo ang tutuldok sa daluyan ng korupsyon? At paano natin magagawa yun? Hala, sige. Kinatisin po natin sa episode na ito. Kapit lamang po kayo. Medyo higpitan nyo ang kapit. Baka kayo po ay malaglag sa inyong mga kinaupuan. Dahil sa pagkamangha o dahil sa hindi kayo naniniwala. Ano po? Ay, naman ako. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa, 99.9% sa puwera. Sama kayong lupalop ng arkipelago, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, PhD, Public Administration, Honoris Causa, ang inyo po likod. Pero bago ang lahat, mga luma ay dapat na talaga natin palitan na sa halalan 2028. Abay, pahirit na suporta dito po sa ating advokasya. Advokasiyang dalisay at dakila na tiyak kapakipakinabang po para sa halos lahat tayong nasahanay ng puwersa 99.9% sa pera, kung hindi man po lahat tayo ay makikinabang. Hindi lang sa kasalukuyang henerasyon po natin sa ngayon, hindi maging po sa mga susunod pa nating salinlahi. Susunod pa salinlahi. Till His kingdom come. Ayan po panigurado. At yan po sigurado. Alam mo na, tingnan muna natin. I-check lang po ako. Tingnan natin kung ma-improve. Okidoki. Tuloy na po ang ating kinatisan, no po. Pero bago po lahat ng yan, umpisan po natin ang kinatisan sa ating pong history trivia, no po. Hindi po, tingnan natin kung ano yung ating inihanda rito na histribia. Where na yun, histribia? Wala si histribia. Laksan po kayo. Dito lang yan. Hindi yan mawawala. Okay, so buwis buhay po. Buhis buhay na ipinaglaban ng ating mga ninunong katipunero sa pangunguna siyempre ng dakilang sigat Andres Bonifacio, ano po, at iba pang mga may ranggo sa
KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ano po? So, ano ba yung pinaglaban nila? Oh. Bago lahat dun sa kanilang pinaglaban, salamat po sa ating mga ninuno sa kanilang ultimo sakripisyo. Hindi po sila nag-atubili po na pagpawisan, maging po luha, hindi nila pinanghinayangan po. Dugo, maging ang kanilang buhay, makamtan lamang ang kanilang pinakamimiti na tunay na kalayaan sa diwa ng tunay na demokrasya ala Amerika. Opo, lingid po sa kaalaman ng kabatiran ng marami sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, no? Marami sa atin hindi batid ito no po. Kung ano talaga yung layunin, adikain ng atin pong mga ninunong at katipuneros. Nakaukit po sa manifesto ng katipunan. Magtatatag ng lihim na organisasyon na katipunan po para pag-isahin ang mga Pilipino at ang kanila pong bigkis na pagkakaisa, unang-una, malayang bayan kung saan ang mga hari ay mga mamamayan, taong bayan po. Pangalawa, palaganapin palalo ito pong mga kung tawagin ay sangguniang bayan. Sa Amerika, ang uso po doon ay yung mga town hall meeting, kung saan doon nag-iipon-ipon yung mga opisyal sa gobyerno at ang mga mamamayan para pag-usapan yung pong mga kapaki-pakinabang na mga proyekto o mga pulisiya na kanilang gustong isulong ng kanilang kinatawan. Sa atin po ngayon, doon sa local government code, meron po tayong sangguniang barangay. Barangay General Assembly. Kung saan doon dapat himay-himay at kinikilatis kung ano yung mga proyekto na dapat bigyan ng unang pansin sa bawat barangay. Pagkatapos niya, niakyat doon sa sangguniang lungsod, pagkatapos niakyat sa Kongreso. Pero hindi po yan sinusunod Hindi naman sila papanagot kahit nalapagin nilang sa ligang batas Walang pakialam na ating yung mga kawatan na punoy politisyan. Wala sa kanila yan. And so, yung po pangatlo na layunin ng KKK ay yung back to basic. Hukumang balangay. Hukumang balangay po, ito po ay trial by jury of the Council of Elders. Demokrasya kasi. Yung po Council of Elders po nila, ang siyang gumagawa po ng mga panukalang batas doon. Yung mga mamamayan, pwede din magmungkahi. Yung kanilang mga leader na mga dato, hindi hari ang mga dato, leader, pwede rin magbungkahi. Pero ang Council of Elders po, pinaka-kongreso po nila, ay siya pong nagdidesisyon kung ano po ang mga batas na dapat ipatupad. At sila din po ang mga humuhusga sa mga kaso sigalot sa pagitan po ng kanilang mga taga-balangay. Mga mamamayan sa kanilang balangay. Maging pagka yung may mga mamamayan sa ibang balangay, minsan nagkukumbine yung dalawang Council of Elders Pagkalimbawa, magkaiba sila ng balangay. So nagkukumbine po sila para mapagsino at talagang panulutangin po nila yung katarungan. So, demokrasya po ang pinaglaban. Tunay na demokrasya ng ating pong mga ninuno. Ang siste, naging hungkag po ang kanilang tagumpay. Bakit po kamo? Abay, noong pong nagkaroon na ng pagkakataon ang mga Pilipino, tayo na, mga ninuno po natin,
mga sinaunang politiko nalimbagin ang 1935 Constitution at kabilin-bilinan ng Amerika na dapat ay demokratikong konstitusyon ang kanilang ilapag. Anong ginawa nila? Binaboy. Imbis na demokrasya na hukumang o beauty na hukuman trial by jury of we the people, itsapwera po nilang we the people. Kaya nangyayari, diktadoryang kabuktutang hukuman, trial by palakasan ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Yan po ang nangyari po. Ay hindi, ano po. Yung ating mga ninuno nung araw, hindi na nakapalagi. Biglang wala ito. Dali lang po. Ayusin po natin. So, isinalaksak po ng mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan ng mga panahon yon, noong 1935 Constitutional Convention, yung mga delegado doon, ang pang-diktadoryang hukuman trial by palakasan. At doon na po nag-umpisa ang kalbaryo po natin. Ito, ang bira. Pero, dali po muna, saan nga ba hinugot ang tunay na kalayaan sa diwa ng tunay na demokrasya? Saan hinugot? Abay, dali po muna, hanapin po natin kung saan hinugot ito. Dahil, tensya na kayo, hindi ko pala nakaligtaan ko may moments na ata ako nakaligtaan ko po siyang ihanda kanina, po. Pero madali na pong hanapin ito. Hindi po tayo matatagalan sa paghahanap po rito. Where na yo? Kasi, namnamin po nating mabuti po ito, para po maunawaan po natin ng todo kung ano po ba itong ating mga pinagsasasatsat at pinagsasabi. Steady lamang po kayo. Ano po? Jefferson, I thought you were in France. I'm back. How are things going inside? Hot, man, hot. Several delegates have swooned and had to be carried off. I know Madison wants secrecy, but we need some air and some other faces to gaze upon. 3 years of pressing. Don't you think Madison's discretion makes sense under the circumstances? Indeed. And I wish I could report to you that progress is being made, but we cannot seem to agree on anything, except it seems for the value of trial by jury. I must get back inside before Madison gives too much power to the states. The abuses of the past were front and center. Nakita po ninyo, natinig po ninyo. Lahat ng mga delegado sa Philadelphia Convention, wala po silang alam, naiisip po kapalaman sa lilimbagin nila pong saligang batas. Ano po? Gobyerno ng United States para magkaisa na ang maraming kolonya noon doon po sa Tate, pwera na lang sa isang bagay. Yung pong dapat na ron ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury na by the way minana din nila sa Great Britain. Ipagpatuloy po ninyo Mang Thomas Jefferson. When we came together to write the national constitution, we knew we needed to ensure that arbitrary and unchecked power wouldn't be the norm in our young country. We believe that the combination of an independent judiciary and the right to be tried by a jury of our peers would protect us from whatever form tyranny might take. You see, judicial independence protects judges from outside pressures, so they can make unbiased decisions. Without it, judges wouldn't be able to uphold the rule of law, the idea that the law, not any person, rules supreme. In England, Magna Carta finally made the king subject to the law. In our country, the Constitution rules supreme.
The institution of the trial by jury has been sanctified by the experience of the ages. It has been recognized by the Constitution of every state in the Union. It is deemed the birthright of Americans, and it is deemed that liberty cannot subsist without it. Many of those who gathered to draft the Constitution were lawyers, so we naturally turned to the legal system we knew and admired, English common law. This shared heritage is most apparent in our Bill of Rights, which was written in 1791, when the first Congress met. You might say the Bill of Rights was a bit of a compromise. When the first Congress met, 4 of the states still had not ratified the Constitution, and said they would not unless certain rights were added. 3 of the new amendments addressed the right to trial by jury. The Fifth Amendment guarantees no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. The Sixth Amendment guarantees in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. And the Seventh Amendment extends the right to trial by jury to civil cases. But let's return to the President and see what 2 Supreme Court justices have to say on the subject of juries. When our Constitution was formed in the 1700s, there was no clear understanding of what the framers were going to come up with when they started writing our Constitution, with one exception. They were absolutely clear in their minds that we wanted to provide for trial by jury. That was a given. The framers of our Constitution felt so strongly about trial by jury that they put it in the Constitution. They put it in the Bill of Rights. It applies to criminal trials, to all criminal trials. It applies to many civil trials. They regarded it as one of the most important safeguards of democracy. I think to their minds it was as important as the right to vote. And juries really are experts, more than we judges are, on the thing that we ask juries to do, and that is to make findings of fact. We don't take just retired people or people who have time on their hands. We want the whole community represented. We want people who are people engaged in their ordinary work, but who take time off to hear a case, as well as others. We want a full sampling of the community, because that's who we are entrusting our lives and our honor and our most important issues. What we ask jurors to do are things that they're really experts on. They are more expert than we judges are in judging ordinary human behavior. Just because they are living in the community and they meet all sorts of people and they find themselves in a great variety of situations. And so our legal system is based on the idea that they can hear a witness testify and make a good judgment about whether that witness is telling the truth or whether the witness really remembers. By including a broad spectrum of the community in the jury pool, we're assured of a broader perspective in the jury that actually sits on the case. Let's say I'm a doctor. I'm very busy and I'm called for jury duty. I may not want to go. But if I'm sued as a doctor, I would probably like to have somebody like me serving on the jury. Or maybe I'm a real estate truck driver. I'm away from home a lot. I'm on the road. Serving on a jury is a big inconvenience for me. But I could well be a party to a case. And really I want somebody like me to be on the jury. Not necessarily a doctor or a truck driver, but somebody like me in some sense. So it is very important for people from all walks of life, no matter how busy they are, to report to jury duty along with everybody else. It's important that people who have children serve on juries. It's important that people who are very busy at work serve on juries. It's not good for juries to be drawn only from a narrow segment of the community. When we first started having jury trials, only white males who were property owners in this country could serve as trial jurors. 6 or 7 years before I was nominated as a justice, there were still states that gave women an excuse anytime they wanted not to serve on juries. That has since changed,
the courts now make a very great effort to make sure that the jury pool is truly representative of the community. At times in the past, it was not. It was badly skewed in some places at some times, and major efforts have been made to correct that. Trial by jury, at the end of the day, requires the jurors to get together in the jury room as a small group and hammer out the facts, the evidence which they've heard, and talk about it and try to reach a consensus. It's not unlike what 9 justices have to do at the U.S. Supreme Court. After we have heard arguments in the case, all the 9 justices meet in a conference room. It's private, just like the jury room is. We all have the opportunity to speak. We try to persuade each other. We try to reach an agreement. That is exactly what happens in the trial jury process. People get together, having heard everything, all the evidence, and the judge's instructions, and then try to hammer out what they think they can agree to on the case. It's a pretty good process. I know many people who've been called for jury duty, and they said, you know, I didn't want to serve. I went down to the courthouse very reluctantly and in a disgruntled frame of mind, but I did serve, and I really felt a sense of having made a good contribution to the community by serving, and I would be very happy to serve again. I think most of us realize that there, but for the grace of God go I might be one of the litigants someday in a courtroom, needing to have the issues addressed by a jury drawn from my community. And I want good citizens to be on my own jury if that ever happens to me. So I think when I get a notice like that, I should respond favorably, and so should you. Malinaw po, ano po ang tinuran ni Lady Justice Sandra O'Connor, ano po, na kung sabi niya, kung ako, pagdating ng panahon, ay sasampahan ng kaso, abay, mas nanaisin ko nang huhusga sa akin kung ako'y guilty o inosente, ay yung mga kapwa ko mamayan. At kung ikaw naman, halimbawa, pangalan mo ay si Laila de Lima, at ikaw ay pinaratangan halimbawa, ikaw ang isa'y Laila de Lima. Pagkatapos, ikaw ngayon ay sinampan ng mga inventong kaso ng kalaban mong mortal, diba? Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Ano ba ang pipiliin mo? Sino ang gusto mo humusga sa kaso? Yung bang mga judge? Yung judge na kayang sindikatuhin, nawakan sa ilong at leeg ni Rodrigo Roa Duterte, o kapwa mo mga mamayan? Diba? Sentido ko mo naman po, isipin po natin ano po. Well, at any rate, ito lang kagandahan ng teknolohiya ngayon eh. Kaya po pwede nyo pong ulit-ulitin po itong ating pong video, ha? Para po ay makabisado din po ninyo ang beauty na hukuman trial by jury nang kayo mismo sa sarili ninyo ay 100% kumbinsido. Ano po? Ito ha, ayusin natin yung ating kodigo. And so, yung pong pinaghugutan ng trial by jury ng Amerika ay yung pong Magna Carta of George 15 England, the Great Charter of Freedom,
kung saan nakapaloob ang litanya ng 63 mga karapatan. Bill of Rights ng mga Briton. Ano po? At ang pinakamahalaga po doon, research nyo, Proviso 39. Karapatan sa trial by jury. Nang ibig sabihin ay yung pong hari, hindi niya po pwedeng utusan ang kanyang mga Knights of the Round Table na dakpin ang sinumang Briton. Ano po? Parusahan, bawian ng ari-arian, ikulong, maging ang pugutan ng ulo hanggat wala pong verdict, hatol ang trial jury. Jury of his or her peers. Ano po? So yan po yung susi. Kaya lahat po ng mga karapatan hindi nalalabag. Sa atin po, meron po tayong 22 mga karapatan. Ano po? Pero lahat ng karapatan po natin, hindi pagpapawisan. Yung mga abusado, trader at kawatan, bantay sa lakay sa pamahalaan, pagkanda po nilalabag ang ating mga karapatan. Kita-kita naman ebidensya, di ba? Mas pinatindi pa po kamo sa hukuman trial, ang hukuman trial by jury doon pa sa US of A, ano po. At nakita nyo naman yon bukod sa nasa original na teksto po. Ang karapatan sa trial by jury, pinalopan ng 5th, 6th, at 7th amendments, ano po. Dalawa po, meron sa jury justice system. Yan pong grand jury na siya pong kumikilatis kung may probable cause, at yung pong trial jury na siya po namang humahatol kung ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, at kung ano-ano pa mga kaungasan na mga nakaluklok sa pamahalaan na may kagagawan ay guilty o innocent. Yung indictment po ng grand jury at yung verdict, hatol ng trial jury, final and executory, hindi po maring balikwasin, baliin, pilipitin ng kahit anong korte, kahit Korte Suprema, hindi po pwede pigilan ng Pangulo ng bansa, kahit gaano pa siya kaunat. Ay so, yan po ang konsepto ng demokrasya na meron tayo sa ating bansa. May 3 co-equal branches po. Ang ating po demokrasya na kinopya sa Amerika. Merong legislatura na siya ang gumagawa ng mga batas, nag-appropriate ng mga pondo para ipatupad yung mga batas sa mga proyekto. Yan man ay flood control, yan man ay mga infrastructure sa building, kalsada, yan man ay ayuda. Ano po, Kongreso po gumagawa noon. At ang hikutibo naman po ang siya magpapatupad. At ang legislatura, ang hudikatura, ang siya naman po konsensya ng 3 co-equal branches. Siya naman po ang titingin, kikilatis kung labag ba yung pinatupad na batas o kahit walang batas, may pinatutupad na mga pulisiya o yung may labag sa saligang batas o hindi. At kapag labag, siyempre hindi ka ng unconstitutional. Pero ang pinakamatindi po, ang pinakamatindi talaga na karakter ng judiciary, ito po ay pugad ng mga jurors, ng mga mamayan. Kasi sa lahat ng trial jury, maging sa grand jury, mga pribadong mga mamayan ang naroon. Randomly selected, 18 anyos pataas. So, mahirap po, malabo pa sa sabaw ng first class na pusit. O na ito po ay masisindikato o mamamanipula na sinong ungas na Poncio Pilato po sa buong gobyerno. Ano po? Yan po ang tunay na demokrasya. Tunay na kalayaan sa diwa ng tunay na demokrasya. Hindi po na manipula sapagkat empowered po ang mga mamayan bilang mga jurors sa hukuman trial by jury. So, paano po sisindikatuhin ng kahit na sino po nga sa gobyerno? Ay so, silipin naman po natin yung patriotikong tungkulin ng mga mamayan.
again, ang pinag-usapan natin dito tunay na demokrasya. Ano po ba ka ng patriotikong tungkulin? Abay, makikita po yun sa preamble pa lang. Preamble. Tayo mga mamayan po, nagtatag ng gobyerno. Kaya tayo din po babaklas ng mga ungas sa gobyerno. At tayo din dapat umuhusga. Yan po ang people power. At demokrasya ay demos, which means people, and kratos, which means power. At ang karapatan sa trial by jury ay ang people power exercised by we the sovereign Filipino people on a daily basis. Ano po? Pero siyempre, Saturday, Sundays, and holidays. Ano po? Sa mga korte. Sa buong kapuluan. Ano po? And so, yan po sa preamble natin, ang ating pangunahing patriotikong tungkulin ay pandayin ng makatarungan at makataong lipunan. Therefore, maka-Diyos. Ano po? So, lifestyle checkers po tayo. Sipin mo million po tayo eh. Sino bang inaasahan ngayon na magla-lifestyle check? Ombudsman? Kakapiranggot lamang po sila. Di ba? Samantala kung sa tunay na demokrasya, ang lifestyle checkers, lahat po tayo ng mga soberano, mga mamayan. Ano po? Kung ikaw, halimbawa, ay isang palagay mo na Grab driver. So, nakita mo yung pinagdidilibiran mo, abay, sobrang rangya. Ano po? Gamitan mo na sentido komon eh. Ano bang trabaho nitong mga mukhang bonggacious? Ano po ang kanilang pamumuhay? So, siyempre, hindi ka magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Chika-chikahin mo. Kunting maritisan. Boss, kapitbahay mo, ano ba ang trabaho niyan? Ayan po yung taga-BIR. Doon pa lang red flag na kaagad yun eh. And so, medyo tanong-tanong ka uli doon sa iba pang kapitbahay. Ano ba meron dyan? May underground pa po yan eh. Underground para saan? Meron siyang firing range dyan sa ilalim ng kanyang bahay. At doon naman sa kabila, may bodega. Labas-masok rin ng mga truck ng mga pabrika. Nagdidiskarga ng mga epektos, ng mga produkto nila. Ano pala red flag na yun eh. Kung kasambahay ka nila, ay mas lalo na, marami kang malalaman ng mga sikreto. Ano po? Lalo na pag nag-away yung mag-asawa. Siyempre, pagka konting maritisan lang. O ngayon, ano pa ang pwede po natin bukod sa pagiging life checker po natin sa mga pamumuhay nila. Ay tayo din po ang mga tagapag-monitor ng mga proyekto. Kaya dapat may batas talaga na bawat barangay magkaroon ng sarili po niyang kahit na Facebook page na lang, kahit na wag na website. Mas maganda website, dalawa na. May website na, may Facebook page pa. Para mas madaling mamonitor. At kailangan nakalagay doon lahat ng mga detalye kung ano po yung mga, halimbawa, ayuda. Sino ang may hawak ng pondo para sa ayuda? Ano po, magkano ang pondo para sa ayuda? Magkano dapat ibibigay sa mga ayudahan? Sino-sino ang mga kwalipikado na magka-ayuda? Pagka-proyekto naman, halimbawa, flood control, may nakalagay doon. Ano ang pangalan ng proyekto? Saan ang location ng proyekto? Gaano kalaki yung proyekto? Ilang metro kwadrado? Magkano ang presyo? Sino ang contractor? Kailan umpisa ng proyekto? At kailan na expected na matatapos? At then, lalagay din siyempre doon, sino yung proponent ng proyekto? Sino may hawak ng pondo? Sino magkukontrol ng proyekto? Yung mga ganong mga detalye, kasi required naman na ating saligang batas ang transparency and accountability ng public officials. So yan po, isa sa batas talaga po natin yan.
Kasama na dyan yung mga FOI at kasama din po yung Whistleblower / Reward System Act. Ano po? Kasama din po natin yan. Para yung mga whistleblower ay merong siyempre pagkakitaan. At siyempre, matatakot. Yung pala pag may batas na po tayo na jury justice system enough deterrent na po yun para sa mga ungas na magdadalo isip. Magdalo isip. Baka libo-libong isip pa. Bago nila maisipan nakawin ang pondo nating mga mamayan po. Bawasan pa natin ang pondo. Yan! So, ika nga ano ba yung nilagay ko rito? Yan! So, meron nga kasabihan, di po ba? Si Edmund Burke, it is enough for good men to do nothing for an evil to triumph. Baliktad yan tayo. Sa bagay, pwede naman pagbalik na rin yun. Baliktaran naman yun For an evil to triumph, it is enough that good men do nothing. Ang translation sa Tagalog, kibo matitino para yung kibo sandamakmak na matitino para yung ilang mga may sungay hindi magtatagumpay. Ano po? At yan po, siyempre, kaya lang po natin gawin yan sa tunay na demokrasya. Kasi kung sa kasalukuyan natin na ang hukuman natin, palakasan, pagdiktadurya, patay tayo riyan. Re-risbakan po tayo. Bago pa na i-platter yung ating sumbong sa mga kawatan, abay, naunahan na tayo sampahan ng kasong heinous crime. Ano po? So, yan po. Kung meron pa silang Facebook page, tayo po ay tayo ang mag-monitor sa mga proyekto. At syempre, pagka atin pong nakita yung mga proyekto at kinilatis ng konti, abay, syempre, magsusubong na tayo. Kahit na anonymous lang tayo, pwede. Kahit wala ka nga ebidensya kahit maritis nga pwede po yun. Sa jury justice system. Kasi may mga pasweldo naman tayo sa gobyerno na silang bahala maghanap ng kaukulang ebidensya Yung sinasabi sino ba yung narinig ko? Basta't kung kayo ay magsusumbong, siguraduhin nyo lang na meron kayong sapat na ebidensya, solid na ebidensya. Sino ba yun? Sabi nun. Kung yata, si Boying Remolia, ano po? At meron kayong mga sworn affidavit, ano po? Na pirmado na. Pambira, Mahirapan pa yung whistleblower. Hindi ganun ang demokrasya. Estilo pong ganyan, pang-diktadura yun para ma-discourage, ano po, ang magsusumbong. Diba? Yun ang gusto nila. Walang magsusumbong. Walang sumbungan, ano po. Pati yung mga ayuda. Yan po yung mga ehemplo ng mga po pwede po nating bantayan. Ano po? And so, example ng mga anonymous, yun, sinabi ko na kanina. Then, pag ikaw din ay nasa, halimbawa, sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na, di ba? May panunumpa pa yung mga kawani ng gobyerno na magsasalita ako kapag may natuklasan ako anomalya sa aking departamento. Again, sa ngayon, di mo pwedeng gawin yan. Kasi, abortion na labas mo, patay kang bata ka. Diba? Pagka natunugan ng boss mo, na tsupakol ka, uunahan ka na. Diba? Tutumba ka na naman. Bira, Di bago na naman tinumba nga pala, Sa Mindanao ba yun? Bira. Ay, nako. So, kahit na anonymous po ang ating sumbong, lagyan natin ng pagkakakilanlan. Bakit kamo? Kasi may reward system Diba? Kaya pagka nagpositibo, abay, nakalagay din sa batas, certain percentage nung na-recover ng pondo ng gobyerno, kailan mapunta sa mga whistleblowers. Ano po? And then,
Punta na po natin yung grand jurors, trial jurors. Mamaya natin yung kiklatisin ng gusto. Ano po. Anyway, again, ulit ko yung pong desisyon po, yung indictment ng grand jurors, ano po, at yung verdict po ng trial jurors, final and executory na. Siguro naman na napansin nyo kanina, meron po doon ng amendment number 7, ano ba? Sa Bill of Rights sa mga kano. Lahat ng desisyon ng jury, final and executory, at walang kahit na sinong korte maaari itong balikwasin, ibasura, pilipitin, o ano pa man, no po. So, final executory. Ano po. So, kaungasan ang ating po kasalukuyang sistema. Alam mo, whistleblower pa mga ngalap ng ebidensya, affidavit. In effect, nilalagay po na sa balag na alanganin ang patriotikong whistleblower. Siyempre, mapasa Diyos na lang natin. Yan naman, madalas na ginagawa natin, di ba? Yan natin, bukang bibig. Mapasa Diyos na lang natin yan. Alam tayo magagawa dyan, kasi sila nasa kapangyarihan, So, ang akin pong panawagan sa mga kabataan na pag-asa ng bayan, at siyempre, sa ating pong mga thunders, ano po, mga nakakatanda na nasa pre-departure area na o malapit na sa pre-departure area. Tayo pong magpasimuno ng pagsusulong ng jury justice system. Alam nyo, may kwento ko lang, ito, kwento lang din ito sa akin ni Kaka, Attorney Batas, Milanio Mauricio Jr., ano po. Sa kanila pong Rotary Club sa Maynila, sila, Tramuros yata sila, ay meron po silang visiting Rotarian taga South Korea. So yung visiting Rotarian po nila, siyempre, naging guest speaker po nila. So nagkwento po siya roon na doon sa South Korea pala, South Korea kasi nag-dry run sila sa jury justice system noong taong 2007 for 5 years. At pagsapit ng 2012, sila po ay nag-full blast na sa jury justice system. At kita nyo naman na ang bilis ng asenso ng mga South Korean, po. Kasi yung mga kawatan po nilang mga naging pangulo noon, nakakulong na. At nabawi po nila yung pinagnanakaw. Po. At siyempre, takot na rin magsipagnakaw yung pong mga kasalukuyan nilang mga opisyal sa gobyerno. Kaya asensado ang mga South Korean, di ba? So, ang kwento po ng guest speaker nila Kaka, po, ang pasimuno pala ng pagpairal ng jury justice system sa South Korea, yung pong grupo ng Couples for Christ. Ano ba galing So yung grupong yun, finally nakumbinsi po nila lahat ng mga mamayan, malamang sinuportahan po ng sandamakmak ng mga Koreano, South Koreans, yung pong panukala, bagay na inadapt ng gobyerno. At sila nga po ay kinumisyon nila yung isang deputy prosecutor sa United States of America. Siya po ay anak ng Koreano. Ang kanyang mga magulang, puro po mga Koreano na nagpa-amulya, na nagpa-Amerika nung bata. Hindi, doon pala siya pinanganak. Yung prosecutor na po na yun, deputy prosecutor, Kings County, kung hindi ako nagkakamali. Kaya itong prosecutor po na ito, matatas sa salitang Koreano. At siyempre, matatas sa English. Kasi doon na nga siya pinanganak, lumaki, nag-aaral, nagtrabaho, hanggang sa naging prosecutor po siya. Deputy prosecutor, po, sa Kings County, po. And so, siya po kinumisyon para maghasa doon sa mga Korean, mga opisyalis at sa mga mamayan din sa beauty ng hukuman trial by jury. And so, bakit? Yun ang dapat natin gawin dito, mga katanders, at kabataan.
i-duplicate po natin yan dito sa ating pong bayan. Kasi kung tutuusin naman, napaga tayo sa South Korea na magkaroon ng jury justice system, ano po? Bago sinakop ang bayang Magiliw, ano po, ng Espanya, ano po, jury justice system na uso sa atin eh. Ano panahon natin mga ninuno, sa kapanahonan nila Lapu-Lapu, ano po, at napakaganda. Nakita niyo lang po yung ating mga ewan ko kung inyo pong naagilap, ng radar po ninyo ang buhay-buhay dito po sa ating bayan ng araw, ano po, na di ba ang espiritu ng bayan yan ay buhay na buhay dito po sa ating bayan. Yung tulungan, di ba? And then, yung pong pagiging hospitable po natin, di ba? Bukod sa matulungin, hospitable, matulungin na rin po yun eh. Yung pong patas po lumaban, ano po? Ang sense of justice po natin mataas. Actually, makikita po yan sa ulat ni Governor General William Howard Taft, ano? Doon po sa kanyang komisyon, may ulat po siya sa kanila pong kongreso na mataas po ang antas na sense of justice ng ating po mga ninuno nung mga panahon na nandito na po yung mga Amerikano, sila na po ang namamahala sa ating bansa, ano po. So hindi po totoo na mayroon po tayong kultura ng korupsyon. Hindi po totoo yan. Ano po? At hindi rin totoo lalo na tayo po ay mga duwag. Ano po? At hindi rin totoo na tayo po ay immoral. Hindi po tayo immoral. Wala tayong problema sa immoralidad. Ano po? Ang mayroong problema, yung mga nailuklok sa gobyerno, yung mga kawatang bantay sa lakay. Bakit kanyo? Abay, siyempre, ang tinitingnan nila unang-una, kinikilatis nila. Meron ba na nakawin? O, sagot, meron. Di ba? Mahirap ba nakawin yan? O, sagot, hindi po, napakabilis na, napakadali. Ano po? Tapos yan ba ay ating malulusutan? Opo. Tayo ba'y mapapanagot yan? Hindi po. Kailangan lang, kung sino yung Pangulo, lipat bakod ka kaagad. Diba? Para mabigyan ka ng proteksyon. Diba? Ng Pangulo. Para wag niyang utusan o kahit na sasampahan ka ng kaso ng DOJ o kaya ng Ombudsman, pwede niya harangin. Diba? Balimbingan ka agad. Pero siyempre, dapat din ay pagbigyan mo rin sa kanyang hilig, yung pong nakaupo sa Malacanang. Pag sinabing, ipandaya mo yung aking mga kaalyado na tatakbong senador, dyan sa iyong lugar. Kailangan willing and able ka. Pag sinabi sa iyo, ikaw halimbawa ay local government official, may paparking ako riyan sa iyo na pondo para sa multong proyekto. Pag multong proyekto, siyempre, 101%, na imamalita yung pondo, na imamaleta, hindi na po na binubulsa minamaleta na ngayon ang mga kurakotable funds, ano po. Siyempre, willing ka. So, siyempre, pagka pinarada naman yung pondong kurakotable sa iyong, halimbawa, mayor ka, o governor ka, o kaya kongresista ka, meron ka rin kahit konting pagtingin, kahit konting hati po doon sa makukulimbat. Hindi po ba? So, everybody happy. Walang masasama loob, walang magsusumbong. Dahil pagka may sumama loob, ay magkakabulat-latan, no po? Anyway, nasa na po tayo? So, balikan ko lang uli, bibigyan ko din ito. Tayo pong mga Thunders, in tandem, riding in tandem with kabataan, ang magpapasimuno ng Juror KKK 2.0 revolusyon. Atin pong ipagpapatuloy ang naunsaming himagsikan kung saan ang layunin ay pagkaisahin tayong mga Pilipino upang isulong unang-una ang kalayaan. Tunay na kalayaan, tunay na kalayaan. And then palawagin lalo yung sangguniang bayan kung saan ang naghahari tayo pong mga mamayan, taong bayan na po. At back to basic, hukumang
Ang tawag na doon, balangay. Trial by jury. Medyo i-modify natin ng konti, hindi na Council of Elders, but trial by jury of the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang sentido komon, tutuklasin natin mga juror ang katotohanan. Opo, tutuklasin sa mga juror ang katotohanan. Hindi po kung ano yung batas. Kaya hindi kailangan sa isang juror na may matayog na pinag-aralan, mulalim na kalaman sa batas. Kailangan naman po, sentido komon ng pagkaraniwang tao na kombinasyon ng utak, konsensya, at patriotismo. Ano po? Patriotismo. Ano po? Nandyan naman sa atin lahat yung mga katangian po na yan. But anyway, so tayo pa mapapasimuloan ng Juro Revolution. Ano po? Kasi yun lang. Ito lang po yung bukod tanging pag-asa po ng ating nasyon. Ng nasyon natin pong puwersa 99.9% sa puwera. Hindi naman po mahirap gawin ito. Bakit po? Isang damakmak po tayo eh. Di ba? Pag pinag-ipon-ipon po yung ating mga sandamakmak ng mga sagradong boto, sino ba bangga? Lahat po ng mga taga-administration, ang taga-oposisyon, wala pong mga magagawa sa ating mga may solusyon sa korupsyon. So, push po natin yan ha. Share nyo itong video na ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, maging sa mga kaaway. No? Kasi ito naman po ay para sa atin po lahat. No po? Ang pakinabang para po sa ating lahat. So, nulit ko ha, marami po tayong mga agenda, plataforma. Kasi ito po ating alalan sa darating na 2028. Gawin po nating plataforma. Hindi pera-pera. Ito po ating partido, KKK 2.0 Demokratiko. Partido po natin itong pwersa, 99.9% sa pera. Atin po ito. Tayo din po ang makinarya politika. At ang pangunahin po nating ambag, isang sagradong boto lang. Kahit na yun lang may ambag mo eh. Suwak na yun. Mababaklasan po natin at mga traidor at kawatan ng grabe, smuggling lord, pugo lord, drug lord, mamatay tao sa buong gobyerno po. But, bagaman mayroon tayong 15-point agenda, first things first, siyempre, yun po amenda numero 1 sa Bill of Rights. Kailangan po nating amendahan ang Bill of Rights. Artikulo 3, Section 14, ano po, Paragraph 1. Walang sinuman ang maaaring sampahan o kasuhan ng kriminal o sibil maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury o with the sovereign Filipino people. 18 anyos patas marunong bumasa at sumulat. So kung ikaw ay halimbawa jobless, gusto mo magkatrabaho, apply ka bilang grand jury. Pagka ikaw ay natanggap na lumabas ang pangalan mo sa raffle, sa lahat ng mga nagsipag-apply, abay, at least assured na po yung isang taon mo, isang taon kalahati o higit pa na meron ka pong trabaho. Honoraria ka po. So, Section 2 po, lahat na akusado ay pagbibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury with the sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At yung paragraph C, dadagdagan po natin, although ito pong kasalukuyang Article 14, wala pong paragraph C, lagyan po natin, ano yun? Na lahat po ng ang indictment ng grand jury at yung verdict ng trial jury, final executory. Hindi po pwede baliktarin, kalikutin, or ibasura na kahit na anong korte, maging Korte Suprema. At hindi rin po pwedeng halangin ng Pangulo. Kasi ang miyembro po, ang bumubuo ng hukuman trial by jury, mga jurors, tayo po with the sovereign Filipino people ang meron pong tangan ng katastasan ng kapangyarihan sa ating pong bayang maghiliw. Napernas pa man din ng silanganan at
duyan ng mga magigiting. Ilabas po natin ang ating kagitingan sa pagsusulong nito pong dakila at dalisay na layunin na unang isinulong ng ating pong mga ninunong kapipuneros. O, naunsami nga lang dahil sa mga ungas, sa mga traidor, kawatan, na nagsipagdimbag ng 1935 Constitution. Binaboy po nila. No? Imbis na beauty ng democratic trial by jury, ang inilagay po na ginawa nilang kabuktuta hukuman trial by palakasan ng mga traidor, kawatan o kung politician sa buong pamahalaan. Ang bira. And so, isa po sa ating pong mga pangunahin pong plataforma ay punduhan po mga kooperatiba. Kooperatiba na mangingisda. Imagine po ninyo, kung meron po tayong mga kahit 5 pa, kahit 10 pa diba? Na mga factory ship, fishing ship na naglalayag dyan sa West Philippine Sea. Abay, kasi laki ng mga aircraft carrier yan mas maliit ng konti siguro. At saka ang akomodasyon po ng ating mga piskador po ay malagay mo na kahit na 3-star o 4-star hotel lang po. So po pwede po na isama doon yung kanilang mga asawa siguro, pamilya, kung depende sa magiging polisiya. Pero mas maganda yung ganun para walang homesick. Pag nag-homesick yung ating mga piskador, baka tumalong pa sa dagat Ano po ba? So, doon pala mismo ginagawa ng dilata yung mga mahuhuli na isda po. At gawin po natin yung mestizo, korporatiba. 50% po para doon sa mga mamumuhunan at 50% po para din doon sa mga miyembro ng kooperatiba. Kumbaga, financial at siya naman na industrial. Po. Pero yung nasa sa industrial side, pwede din sila maglagak ng kanila pong share doon sa side ng korporasyon. Po. Alam nyo, inumpisa na dapat yan ni Amado Valdez. No? Kanyang kinukumbinsi noon, yung kasama niya sa SSS board, no? Na imbis na yung pera na kurakotable funds na nilalaro nila sa stock market, ipautang sa mga miyembro para magamit yung pautang na yon na sapi sa mga kooperatiba. Pero ang pinapag-usapan namin noon, kailangan embedded sa kooperatiba ang karapatan ng mga miyembro sa trial by jury. Para antimano, insigida, forthwith, mababaklas po nila kaagad ang mga kawatan po ng opisyal at magpauwi sa kurakotiba. Ganda ng plano ni Amado Valdez. Kaso nga lang, kinwestiyon niya yung mga ginagawa. Ito pong GCP. Ano po, na kinakamkam yung mga lupain. In-expropriate po yung lupain na pagmimayari ng mga miyembro ng SSS. Yan po sa malapit sa Senado. Ano po? At kinatigan po sila ng korte. So, sabi niya mali ito. Mali ito. Kasi una-una, hindi mag-gobyerno yung GCP. Diba? At walang wala pong compensation na patas. Ano po? Fair compensation, kumbaga. Kaya kung question niya yun, siyempre, nagalit siguro sa Digong. Dahil alam niyo, GCP, sa mga amo niyang mga inchik yan O, sino ba? Si Amado Valdez, pambira, pati so po. Ay, naman. So, kooperatiba, pati yung mga magsasaka, o yung mga taga-Malakaya niya, sumama na kayo rito sa Juror KKK 2.0 Revolution, po. O, para mapunduhan po natin yung mga grupo ninyo, no? Yung mga farm implement, po, pati po yung bagay ngayon, may pondo naman kayo naman talaga no? Kaya namamaleta po ang inyong pondo binibigay sa inyo ng gobyerno. Pambirang pati so. Kasi hindi nga sila napapanagot kasi nang urakot diba? Kasi kontrolado po na yung hukuman dahil palakasan. Hindi lang mga traidor at mga kawatan po sa buong pamahalaan. And so, bukod po doon sa kooperatiba ng mga magsasaka, marami pa po pwede. Actually, pwede nga magkaroon tayo ng kooperatiba ng mga
construction workers. Ano po? So, ibig na ipaubaya pa sa pribadong sektor yung mga pagkukonstruct po ng mapagawain bayan, mismong mga kooperatiba ng mga Pilipino. Wala pa masyadong, kumbaga, tagas, ipupundo. Talaga mapupunta po sa sambayan ng Pilipino. At edukasyon din po, kailangan din po nating reformay na edukasyon. As in, yung mga bata pa lang, halimbawa, doon pa lang sa nursery, no? And then, hindi lang sa nursery, siguro hanggang sa magkaedad sila ng grade 3, ano po, iukil-ukil sa kanilang kamalayan ang pakikipagkapwa bata. Sa pamamaraan ng laro-laro. Kasi diyan po, mahaba ang attention span ng bata kapag siya ay naglalaro. Po. Gayahin po natin yung estilo ng Japan. Kakita niyo yung Japan, marespeto po sa bawat isa. Ito sa atin, pag nadapa po yung ating kaklase, pinagtatawan ng pagad. Po. At syempre, ukil-ukil din po natin, after na sila po ay nakumbaga, nahasa na sa pagkikipagkapwa bata, iukil-ukil din po natin sa kanilang kamalayan ang tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Na ang epitome ay karapatan sa hukuman dahil by jury. Ano po? Ngayon ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Nang sa ganun, wala na po pwedeng mag-ari-arian, wala na po pwedeng sumubok pa na hindi agad mapapanagot ng mga traidor at kawatan na kuno ay mga politician. Ano po? So, ang pag-itip po natin ulit itong whistleblower and reward system act, kailangan din po ito. At ito pinaka maganda pa. Yung pong IRR, yung pong implementing rules and regulation, tanggalin na po natin yan. Tanggalin na po natin yan. Sabi nga ni Tito Sen, may batas ako ngayon na sinusulong, pero wala na, hindi na usong IRR. Kasi doon sa IRR, yung batas na babaliktad Exhibit number 1, ito po yung DHSUD. Apo, DHSUD. Apo. Meron po Republic Act 1904. Ito po yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. At malinaw po doon sa batas kung sino-sino lang ang maaaring magtatag ng Homeowners Association. Nakalitan niya po. Ngayon po mga buyers, owner ng isang lot only, house and lot, or condominium, o maging yung townhouse, po, ang siya pong pangunahing may karapatan na magtatag at maging miyembro ng Homeowners Association. Bukod po sa kanya, kung meron po siyang gustong i-appoint for some reason, halimbawa, pinaupahan niya, o pwede niya pong i-appoint yung kanya pong leasing bilang kanyang kinatawan doon sa Homeowners Association. Lalo na kung ang kanilang kontrata ay may higit 1 taon. Hindi naman po yung mga leasing. Halimbawa, ayun pong buyer ay naandun sa ibang bansa. Doon nagtatrabaho, wala po siya sa subdivision o sa bahay niya. Bawal po yun na wala ka sa bahay mo. Hindi po pwede maging membro ka ng Homeowners Association. Ngayon, pwede niya appoint yung kanyang mga magulang, ate niya, kuya, kapatid, tita, kung sino mga nandun sa bahay niya, maging yung kanyang caretaker. Pwede niya pong i-authorize na mag-represent sa Homeowners Association. Para sa kanya, po. Pero, anong ginawa sa IRR ng DHSUD? Yung mga ungas dyan sa DHSUD, niritoke yung batas. At binigyan nila karapatan, ito pong mga developer at project owner na magtatag ng kanilang interim board daw. Wala din yung interim board sa batas, sa RA 9904. Binigyan po nila ng otoridad na yung kahit na yung mga tao ng mga developer, katulad na limbawa dito sa amin, developer po dito 8990 Hoodlums Incorporated.
Holdings Incorporated pala. So, share company po yan, ha? Na ginagamit ng mga kawatan madalas kaysa minsan, no po. So, ang project owner po rito, yung prime land na malamang ay kay Villar. Ano po. So, ano po nangyari? Yung pong mga incorporators, na 7 incorporators, puro mga empleyado po ng 8990 Holdings Incorporated. Wala ni isang homeowner. At sa loob ng ilang taon, bagaman sa kanila pong IRR nakalagay na yung interim board, ang buhay noon hanggang 6 na buwan lang, max. Eh ito pong mga ungas dito, ng mga incorporators at mga director, abay, 2021 pa po 2020 pa yata dinuon nila yun. Ay inuprubahan ng DCCUD Region 3. Ano po? Hanggang ngayon, sila pa rin po nakaupo. Ano po? Ayaw po nilang i-endorse, ayaw po nilang ay kami, nagtatag kami ng Legitimate Homeowners Association, aba hindi kami nanalo sa DCCUD. Kung kami po pinaparehistro. At tukuwiran po nila, ay meron na nauna sa inyo. Nauna! Ay, illegitimate yung nauna eh. At nandun din sa batas mismo. Ha? Na kapag kami illegitimate na Homeowners Association, void ab initio at turing yan. Pero ayaw gumalaw ng DHSU Region 3. Dinarating na namin sa Malacanang. Saka Executive Secretary, Lucas Bersamin, awan ng Diyos. Hanggang ngayon, naupuan para pagkamalan niya, urinolay. Well, anyway. So tama po yung sinasabi ni Senador Tito Soto. No po. At, alam niyo po, hindi lamang po yung mga IRR, pati po yung mga, kung tawagin nila ay quasi-judicial function ng COMELEC kalimbawa, alisin na po din po yan. Kasi may judiciary na nga eh. Di ba? Eh, kung po ito, unconstitutional yan. Diba? Sa akin pong pagtingin, no po, ang COMELEC, meron silang quasi-judicial body, ano po, na silang humuhusga sa mga eleksyon na, hindi po eh. Separate po yan eh. Separate po ang judiciary, diba? Kasi ito pong trial by jury, sa judiciary lang po dapat yan eh. Hindi po sila, regulator ka na, ikaw pa yung adjudicator, ma? Anong, di ba kaungasan? Ikaw na yung, kumbaga prosecutor, ikaw pa yung judge, ikaw pa executor, all at the same time. Kagaguhan niya itong ating saligang batas po, no? Nababoy ang demokrasya, ang pandiktadurya. And so, Magna Carta for Media, importante din po yun. Para po ating mga taga-mainstream media, maging mga taga-social media, ano po ay din magagamit karaka ng mga ungas. Sa bagay, pagka meron na pong trial by jury, deterrent na po yun eh. Hindi na rin na magagamit yung mga taga-media, wala na silang pagkukuhanan ng pambabayad, pagtutusto sa kaungasan nila eh. Pagsusuhol sa mga taga-media eh. Ganun pa man, importante pa rin po na may Magna Carta for Media, katulad na sa Japan, no po, para kahit paano po, ay meron naman din pong, kung yung mga sports association niya eh, di ba? May ayuda sa gobyerno, may pondo po sila, ay bakit yung the fourth estate, yung media ay wala? Diba? So, dapat lang meron po tayo. At syempre, babae, kalusugan, reforma sa lupa, pag may jury justice system na po, abay, hindi na po masisindikato ng mga ungas na to. Ano po, ang mga batas tungkol sa babae, kalusugan, at reforma sa lupa. Ano po. Now, meron pong sabi, ang problema daw natin mga Pilipino, no, immoral po tayo. Meron daw po tayong problema sa moralidad. Kumbaga yung po ating values, hindi po sakto, hindi swakto. May kultura din po tayo ng korupsyon. Sabi gano'n na, inutil din po yung ating mga institusyon. At duwag din po tayo mga Pilipino dahil hindi po natin nilalabanan ang kaungasan sa gobyerno. Antimano, takot na po tayo.
Halimbawa, yung tukang ni Duterte. Ang dami natakot sa tukang niya, di ba? Ay, bakit gusto mo ba matukang din? Di ba? So, medyo placing muna. No? Para huwag kang mapuruhan. Hindi po ba? Ay, so, hindi po totoo ito eh. Ang may problema lang talaga sa moralidad, no po? May kultura ng corruption. No? Ito pong mga traidor at kawatan na kuno ay mga politisyan. At kaya nang po nagiging inutil ang ating mga democratic institution, kamukha ng COA, COMELEC, ano, kamukha ng Sandigang Bayan, Ombudsman, maging Korte Suprema nga eh. No? Ay sapagkat ito pong mga naghahari-harian ng mga traidor at kawatan, kontrolado nga po nila yung hukuman sa palakasan. Ay meron hawak din po nila, no, ang mga pulis at militar. Ombudsman, hawak po nila natin. Diba? At hawak nila yung susi ng ating kabambayan. So guns, gold, meron po sila. Kaya po sila nakapaghari-harian. Isa lamang po ang susi. Diba? Kaya na nagagawa itong mga kausang ganito. Yung hukuman sa albay palakasan. Yung kabuktutang hukuman sa albay palakasan ng mga traidor at kawatan. So the moment na jury justice system na po ang uso po sa atin, abay, hindi na po nila masisindikato yan pong pulis at militar po. Hindi na po na masisindikato po yan po. Imposible. Sapagkat maging yung mga pulis at militar po, unang-una, meron na po silang kakayahan na resbakan yung po mga opisyal sa gobyerno na gustong ipagawa sa kanila mga illegal na mga bagay-bagay. Sapagkat hindi na kontrolado ng opisyal ng gobyerno ang hukuman. Tayong mga mamayan na ang may control sa hukuman bilang mga jurors. Diba? So yun nga yung mayor po ng yung Chicago, Illinois, si Kwame Kilpatrick. Yung isang pulis na investigador po doon, medyo natutumpok niya na ang iniimbestigahan niyang kaso na pagpatay sa isa pong dancer, ano po. At ang tinutumbok ng kanyang investigasyon, yung mansion na ng mayor. Kung saan na nagkaroon ng altercation, nagalit yung misis ni mayor doon po sa exotic dancer, ano po, na dinatnan niya sa kanilang bahay na nilalandin. Siyempre sumasayaw-sayaw doon sa kanyang asawa. No? So, ang ginawa ni Mayor Kilpatrick, tinanggal sa serbisyo yung pulis. Ang ginawa naman ng pulis, abay, nagdemanda. No? Restitution, no? Balik siya sa serbisyo. Pagkatapos, bayaran yung kanyang mga back wages. Pagkatapos ay danyos perjuicios. So, ginamit po ng pulis na yun, yung FOI, Freedom of Information Law, para po makakuha ng record sa mga telco, sa mga text messages, pati yung mga tawag-tawag, ano po. At doon, nabuking ang katiwalayan ni Mayor. Pati na yung kanyang mga corruption activities, ano po. Pati yung kanyang illicit na relasyon sa kanya po chief of staff, ano po. Ay so, nangyari, abay, nanalo po yung pulis. More than 8 million US dollars ang danyos perjuicios na kanya pong natanggap at nabalik po siya sa serbisyo bilang investigador kasi dinimote pala siya, hindi siya tinanggal. Dinimote, ginawa siyang traffic enforcer. So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Diba? Meron na pong kakayahan ang mga tao sa baba na resbakan ang ungas na opisyal. Kung jury justice system na po ang uso nung sinibak si Karandang, overall deputy ombudsman, ni Duterte, abay, marirespakan po niya si Duterte. At siya, magbabayad po siya. Kasi huhusga, mga mamayan eh. Hindi na kontrolado ng ungas ng traidor at kawatan ang hukumang trial by jury. Ganun naman po kasimple ang beauty sa hukumang trial by jury. At bakit po malabong masisindikato ang mga jurors? Unang-una, yung po ang kanila pong mga
shout out mo na dyan sa ating kaibigan, no? Si Ed, si Yusik. Ed, nakalimutan ko. Kasi may balitaktakan po kami sa beauty ng hukuman trial by jury o kaungasan ng hukuman trial by jury na nai-share niya sa akin yung pong mga sangkusing kaisipan o kaungasan kaisipan doon sa isa po niyang Facebook group, ano. But anyway, so malabo po na masisindikato ang mga grand jurors. Bakit po kamo? Una-una, ito sa mga kilala eh. Ito sa mga kilala. Hindi po bunyag ang kanilang katauhan. Sila po mismo, yung halimbawa kung 23 katao sila na mga grand jurors, kung hindi sila dati na magkakilala, hindi po sila magkakilala. Hindi po. Kasi, kumbaga kailangan yung secrecy para protektahan sila, kundi maging yung mga pamilya nila. So, pagkakilala naman po nila, security ID number. Yan po pagkakilala nila. Maging yung mga jurors, trial jurors, security ID number lang. Juror number 1, yun ang pagkakilala nila. Pero yung kanilang mga pangalan, saan nakatira, sekreto po yan. So yung mga grand jury po, pagka nag-imbestiga ng kaso, sekreto. Well, unang-una, para yung target nila kung medyo hindi po, kumbaga ang ebidensya laban sa kanya ay dispaningado, abay, hindi po masisira ang kanyang pagkatao. At kung positibo mo naman po, yung mga akusasyon laban sa kanya, abay, hindi din po siya makakatakbo agad, matatakasan yung kaso, bit-bit yung kanyang mga nakulimbat po. Ano ba? Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. So, paano mo kung ikaw ay naakusahan na nangulimbat, ikaw si Sinatong Congressman, nagulimbat ng flood control fund, ano po? Sinilit mo sa maleta mo yung flood control fund, ano po? Paano mo masisindikato yung mga grand jurors? Ganun hindi mo alam na iniimbestigahan ka na pala. Paano ka ba maiimbestigahan? Siyempre po, una-una po pwedeng nakuha nila sa sumbong sa Pangulo yung pong proyekto sa kanilang barangay o syudad, munisipalidad. At tinignan, wala naman ganito. Wala naman ganito ang project rito So, pumunta siya ngayon, nagkwento siya doon sa, sinulat niya, nagmarites siya doon sa grand jury. So, ang grand jury naman, pag nagmarites ka doon, titingnan nila yun, patatawag nila yung prosecutor, bisigan mo nga ito. So, unang alamin ng prosecutor, talaga bang may ganitong proyekto? Kukunin niya yung mga dokumento, siyempre, doon sa DPWH. Pagka meron talaga ganung proyekto, alamin niya naman sa GAA kung kaninong allocable funds nanggaling yung pong pinundo. At siyempre, sino mga contractor, sino ang kailan ang completion date, kailan ang bla bla bla, ano po, lahat ng detalye na ron At siyempre, yung kailan inspection niya rin, mismo yung prosecutor, titingnan niya kung meron nga ba o wala. Para patunayan niya. And then, kukunin niya po yung mga dokumento. Halimbawa, yung pong inspection report. Yung pagsang-ayon ng COA dapat bayaran. Yun namang mga dokumentong yan, hindi po pwedeng tanggihan yan ng COA, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pagka kinukuha ng prosecutor. Kasi, unang-una nilang kaso pinakawalang-wala, obstruction of justice. Pagka hindi nila i-provide yung pong mga dokumento. So, magugulat na lamang po yung pong kawatan na Sinatong Congressman, meron na palang indictment siya.
So pag may indictment na po, ipapasa po yun ng grand jury, ano po, doon sa trial court. Yun naman pong trial court, irarapol yun sa mga judge, ano po, kung kaninong judge pupunta. Yung judge naman agad magpapatawag ng arraignment. Agad po yun, wala po. Kasi justice delayed is justice denied. Yan ang prinsipyo sa batas, di ba? So, patatawag ka agad yung indicted na sinatong Congressman. Po, tatanong sa kanya, arraignment, how do you plea? No? Pag sinabi niya po na not guilty, Your Honor, ay so, siya po ay bibigyan ng 7 buwan at least para paghandaan po yung kanyang kaso na kakarapin. Sa loob po na 7 buwan na yan, wala pa nung na-impanel na trial juror. Po, wala pa. 12, wala pa. Kasi, irarapo lamang para pag-report din sa jury duty, lahat ng mga 18 anyos pataas sa lugar, pagka, lagay mo na 1 buwan bago po ang 3 araw ng paglilitis. So, wala pong gagapangin ang ungas na sinatong Congressman. Po, wala siya magagapang. Po. So, pagdating po ng 3 araw na mag-umpisa ng paglilitis, magre-report din po yung mga lumabas sa rapor. No? At doon po sila yung orient, sasalain pa po sila ng judge, ng prosecutor, at ng defense lawyer. No? Para mapagsino, no? Ang hinahanap nila doon ay walang bias sa magkabilang kampo. Ang 12 na kanilang i-impanel na po. So pagka-impanel na po yung trial jury, saka po mag-umpisa forthwith ang paglilitis. Araw-araw po yun. Mula alas 9 na umaga hanggang alas 4 na hapon. Po. No? At syempre, may mga secret agents po na nagpoprotekta sa mga jurors. Sekreto lang. Unang-una, siyempre, kailangan na siguro din na ligtas yung buhay ng juror at yung kanyang pamilya. Pangalawa, binabantayan din po nila baka may kumausap sa juror. At yung juror naman, pag kinausap siya tungkol sa kaso, obligado siya mag-report sa dyan. Otherwise, may parusa. Naka-indik-indik. Pag hindi siya nag-report, yun po, mga secret agents na magre-report. Kasi pag sinuhin din nila kung sino yung lumapit di ba? Malilintikan yung juror na yun. Po. So, ganun po kaprotektado sila. Diba? Kaya yung pong yun ng mga akusado, ang susubok, diba? Susubok, halimbawa, na kausapin yung mga jurors, abay, malilintikan din po siya, madadagdagan po yung kanyang kaso. So, 4 na araw lamang po tapos ang paglilitis sa hukumang trial by jury. Po. At kapag not guilty, siyempre ang plea ng naakusado, ano? So, ito tayo. May secret agent, tapos na tayo dyan. Po. So, hindi po hayag ang pagkatao nitong mga juror po, kaya napakahirap po. Sila po ay sindikato. At katotohanan naman po, hinahanap ng mga juror, hindi po kung ano yung batas. Kung ano yung batas, yun naman po ang trabaho ng judge, ng prosecutor, ng defense lawyer. Ang sa juror, katotohanan, batay po dun sa mga testimonya at ebidensya na inaprobahan naman ng judge na ipresenta sa trial. So, kung merong mga highly technical terminology, halimbawa engineering o accounting, ang korte po ay mag-hire ng expert witness para may paliwanag sa mga juror in layman's terms kung ano ibig sabihin ng mga legal or accounting parlance po na ginagamit. And so, hindi po kailangan matayog na pinag-aralan o malalim na kalaman sa batas ng mga juror. Sentido común naman po ang pagkaraniwang tao. At na 7-year-old idiot kayang tuklasin ang katotohanan. And so, katotohanan. Yan po ang beauty na hukuman trial by jury.
And again, hindi kaya ko po yung aking mga katanders, ating kabataan, na tayo po ang magpasimuno. Puspusan natin isusulong ang Juror KKK 2.0 Revolution. Siyempre, hindi po natin maaasahan na ito po mga taga-administrasyon, taga-oposisyon ay ihahain yung ating panukalang first things first, justice change. Mawalan po sila na ginito ang pagkakataon na makapangurapot na manggigitata sa nakaw na kaiman. At masasampan pa kamo sila ng kaso dun sa mga nagawa nilang kasalanan within the prescripted period of 25 years. Pero pwede naman na gawa ng pulatila yung batas. Katulad ng Mungkay. Sino ba ng Mungkay na yun? Tama. Senador Lacson. Na kapag nagsoli siya, no questions asked na. Hindi siya kakasuhan. Lagay po natin yung ganong pulatila sa batas. Biglang uunlad ang Pilipinas. Hindi mabubura na po yung salitang OFW sa bokabularyo. Hindi na po tayo kailangan mga ibang bayan para po ibuhayin po ang ating mga pamilya. Dito pa lang sa bayan Mag-Ilog, kayang-kaya po kasi dami na yung employment opportunity. Opo. At siyempre, pati yung biyaya ng demokrasya, yung pong likas na kayamanan, sa ating mana from heaven. Langis, ginto, at kung ano-ano pa mga precious metal, po, hindi na makukurakot po ng mga traidor at kawadan sa pamahalaan. Kaya lahat po tayo unlad. Panigurado po yan. Kaya, dapat lang, juror ka. Pwede nyo lagi nakanta maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Huwag ho kayong makalimot na i-like, i-share at mag-subscribe po sa ating po YouTube Juror Advocacy Channel. Gawin po natin ito. Hindi lamang para sa ating kapakanan, karapatan at kinabukasan po sa kasalukuyang henerasyon, hindi maging po sa ating mga susunod na sa lahi kayo manggit. No? Hanggang sa ating mga kapo-apo-apo-apuan till His kingdom come. May God bless us all. May God bless Philippines.